Sa mundo ng Hunter x Hunter, may mga sikreto at kasaysayang hindi binabahagi ng Hunter Association sa ordinaryong mamamayan. Habang ang mga tao ay naninirahan ng payapa sa apat na major continents, may isang lugar na hindi kayang abutin. Isang lugar na kahit ang mga pinakamalalakas na mga ngaso ay takot pasukin, ang Dark Continent. At dito nagsisimula ang teoryang tatalakayin natin ngayon. Ang posibilidad na si Meruem ang hari ng Chimera Ants ay hindi talaga likha ng mundong ating kilala, kundi isang nilalang na may dugo o pinagmulan mismo sa kadilimang nagmumula sa labas ng mapa. Kung pagkaaralan natin ang buong storya ng Chimera Ant Arc, mapapansin natin na tila may mga bahagi na hindi pinapaliwanag ng buo. Ayon sa official records, ang Chimera Ant Queen ay biglang lumutang sa isang malayong lugar na parang walang direktang koneksyon sa ibang bansa. Wala ring malinaw na dokumento kung saan talaga nagmula ang species niya. At ang tanging alam lamang ng mga tao ay napakabilis silang mag-evolve. Pero kung ikukumpara natin ang bilis at kalidad ng kanilang evolution sa mga karaniwang nilalang sa human world, hindi siya tugma. Halos walang hayop o insekto sa mundo ng tao ang kayang mag-imitate ng traits ng ibang creatures. Lalo na kung napakakomplikado nito tulad ng potential ng tao, ang ganitong klaseng evolution ay parang mas bagay sa mga organismong nabubuhay sa malupit na kondisyon ng Dark Continent. Sa Dark Continent, normal ang mga bagay na imposible para sa sangkatauhan. Halimbawa, may mga nilalang doon na kayang mag-generate kahit paulit-ulit silang mapinsala. May mga organismo ang simpleng paglapit ng tao ay nagdudulot na ng kamatayan. At may mga species na parang wala ng hangganan ang kanilang mutation. Ang environment doon ay hindi lang dangerous. Ito ay isang lugar kung saan kahit ang mga batas ng biology ay distorted. Kaya kung ang Chimera Ant Queen ay nagmula sa lugar na ganito, natural lang na ang kanyang anak na si Meruem ay magiging isang nilalang na lampas sa normal na evolutionary logic. Kung titignan natin si Meruem mula noong ipinanganak siya, halata agad ang pagiging out of place niya. Sa unang sandali pa lang, hawak niya ang sense of dominance, authority at instinct na parang hindi galing sa simple at mababaw na world ng tao. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong pagkatuto mula sa environment, bagkus parang dala niya na agad ang distinct ng isang hari na sanay mabuhay sa gitna ng kaguluhan at panganib. Ang ganitong klaseng instinct ay hindi natural para sa isang species na sinasabing lumaki lang sa human continent. Pero kung iisipin natin na ang original environment nila ang Dark Continent, kung saan bawat segundo ay survival at bawat nilalang ay naghahangad ng supremacy, biglang nagiging mas logical ang lahat ng galaw ni Meruem. Isa rin sa pinakamalakas na ebidensya ay ang mismong katawan niya. Makikita natin na ang design ni Meruem ay hindi hango sa kahit anong normal na hayop o insekto sa mundo ng tao. Ang kanyang balat, armoring, skeletal structures at aura signature ay kahawig ng mga documented Dark Continent creatures na naitala sa Forbidden Logs ng Hunter Association. Ang mga nilalang mula doon ay kadalasang may matibay na exoskeleton, hybrid features, abnormal intelligence, at lakas na hindi kasya sa normal power scaling ng tao. Para bang build siya para sa isang mas brutal na ecosystem. Ganito mismo ang pinakita ni Meruem, isang nilalang na hindi kailangan pang mag-evolve para lumakas dahil built-in na ang kanyang pagiging apex predator. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang nen, mas lalong nagiging malinaw ang koneksyon. Ang aura ni Meruem sobrang refined, sobrang dense at sobrang kakaiba. Hindi ito mukhang nen na nakuha sa training, kundi parang isang klaseng energy na likas na sa species niya. Maraming scholars at hunters ang naniniwala na ang mga nilalang mula sa Dark Continent ay may sariling form ng energy system na hindi pa lubusang nakikilala ng tao. Kaya kapag napunta ang species nilang ito sa human continent, nag-a-adapt lang sila sa existing ng rules para maging functional ang kanilang power. Pero sa pinaka-core nito, iba ang pinanggalingan ng kanilang energy. Kaya kahit na si Netero na nasa pinakatuktok ng human Nen Mastery ay halos walang laban kay Meruem. Isa pang dapat pagtuunan ng pansin ay ang reaction ng Hunter Association mismo. Hindi sila basta-basta nagpadala ng squad.
para sa Chimera Ant threat. Agad silang nag-respond na parang national level health emergency ang nangyayari kasi malalim ang hinala nila na ang species na ito ay may connection sa Dark Continent. Kung iisipin natin, hindi naman sila umu-overact kapag ordinaryong hayop lang ang nakatakas. Pero nung makita nila ang pattern ng Chimera Ant outbreak, ang bilis ng reproduction, ang bilis ng mutation at ang kakayang gayahin ng traits ng kanilang kinakain, agad nilang inassume na ang sitwasyon ay sobrang delikado na parang may nakapasok na foreign organism mula sa labas ng world map. At dito na pumapasok ang pinaka-questionable na bahagi, paano nakarating ang Chimera Ant Queen sa human world. Ayon sa isang records, may mga smugglers, explorers, at rogue hunters na minsang nakatakas mula sa boundaries ng Dark Continent at nakauwi dala ang mga bagay o nilalang na hindi nila dapat dinadala. Kung isa sa kanila ang nagdala ng queen, maaaring hindi nila alam ang panganib nito. At dahil sa lakas ng species niya, nakahanap siya ng lugar kung saan mahina ang resistance, kaya kayang-kaya niyang magparami at mag-evolve ng walang kahirap-hirap. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, lumalabas na hindi lang basta malakas si Meruem, ang mismong existence niya ay parang signal na ang Dark Continent ay tumatagos na sa mundo ng tao. Kung si Meruem nga ay produkto ng isang species na galing doon, ibig sabihin sample lang siya ng mga nilalang sa labas. At kung ganito nakalakas ang sample, ano pa kaya ang naghihintay sa totoong Dark Continent? Sa huli, malinaw na maraming ebidensya ang nagtutulak sa teoryang si Meruem ay nagmula sa Dark Continent mula sa biology, instinct, aura, physical structure hanggang sa reaksyon ng mundo sa paglitaw niya. Lahat ito ay nagtuturo sa mas malaking katotohanan na ang Dark Continent ay hindi lang basta mythical place. Ito ay tahanan ng mga nilalang na hindi kayang sambutin ng isip ng ordinaryong tao, at si Meruem, ang pinakamalakas na nilalang na nakita natin sa buong serye, ay maaaring isa sa mga buga nito. So this is Otaku Daryl PH, and I hope you enjoy the video. And if you enjoy the video, please consider to hit that subscribe button and click that notification bell so you're gonna be updated every time I upload a new video. And hit that like button so this video would be recommended to other viewers. And that's it. Thank you for watching.